Timbog ang isang binatilyong akyat bahay na di sinanto pati na ang isang simbahan sa Quezon City. Tinangay ng nahulikan na suspect ang ilang gamit pati na allowance para sa mga scholar ng simbahan. Balita hatid ni Cesar Apolinario, exclusive. Kahit maraming tao at tanghaling tapat, lakas loob na nagnakaw ng pera at mga mamahaling gamit mula sa isang bahay sa Barangay Payatas, ang salaring ito na menor de edad umano. Walang CCTV sa mismong bahay ng biktima pero makikitang nagmamadaling nagtatakbo patakas ang salarin. Noong una ay hindi niya alam na may nakatutok na CCTV sa kalye, kaya nang mapansin niya ito ay nagtakip siya ng muka. Nakausap ng GMA News ang biktima na isang pastora sa isang simbahan sa Payatas. Nakiusap siyang itago ang muka at pagkakakilanlan para sa kanyang seguridad. Ayon sa kanya, bukod sa laptop, mga mamahaling gadget gaya ng 3 cellphone, tinangay umano ng salarin ang mahigit 30,000 na allowance pa naman daw ng mga batang scholar ng kanilang simbahan. Mga gamit na yan, personal ko na malibad doon sa pera. Ang talagang hinihiling ko sana niyan, maibalik lang yung laptop ko, hindi na bali yung iba. Wala naman talaga umasahan doon sa iba. Dahil nakilala ng mga taga-barangay at mga kapitbahay ang salarin, agad siyang naaresto nitong Martes ng hapon. Ayon sa pulisya, umamin ang binatilyo sa ginawang pag-aakyat bahay sa biktima, pero ang mga sinikwat na gamit na ibenta na raw nila. Kilala na rin ng pulisya ang 2 pang kasabwat umano ng binatilyo, sina Joshua Yanes at isang alias Reggie na ayon sa pulis ay nasa 8 gulang na. Nagpaalap yung pulis sa barangay. Then nakuha nila yung siyang minor na kasama naman ng mga suspect na nagsagawa ng akyat bahay. Yung kasama niya, kinuwento niya yung mga kasama niya, yung mga pangalan nila. Dinala na sa DSWD ang binatilyong suspect, pero kahit menor de edad ay kinasuhan pa rin siya ng robbery. Damay rin sa kaso ang 2 at-large na suspect na tinutugis na ngayon ng mga otoridad. Cesar Apolinario, GMA News.